every kind of discernment. Heavenly Father, agyaman kami, itipyag na papulot mo kada kami at tangalaw. Agyaman kami, Apo Diyos, tanakin kami. Agyaman kami kadama na dito ay thanking you, praising you, and worshiping you. And even this time, doon kami kalagitisasan. God, I pray nga, nagkirong matingiwat ko, balik ko mga pinapudno, that would give life to our spirit. Kanda kami, Apo Diyos, iti revelation. Kanda kami iti susuro. Tulungan na kami at mamahawa namin nagiging asasan. Thank you, Father, for you want us to grow not only in our relationships with other people, but most importantly, our relationship with you, our love for you. Madayaw ka, Apo Diyos, let the preaching of your word give life to each and every one of us. Mangisalakan ka, Apo, tignay ka, Apo, at tinagan mo, timeday daya, tingnan ka, Apo. In Jesus' name, I pray. Amen. Tugat na ang pag-usap. Nakaka-bless makita yung mga young people, puro young people band yung nasutan kanina. Mga kabataan natin na using their God-given talents to worship God. Kaya we continue to pray sa ating mga young people. Amin nga young people, wala naman di hallelujah! Hallelujah! Nandun nagiti young people tayo. Tulad ng karaksuda, lalo pa malapit na ang pasukan. Pakisabi sa katabi, malapit na. Malapit na busy day, malapit na ang pasukan. Nung Monday sa nagiti high school, nagiti college ka nung kaon na kamaligat next week. Kaya tas ligmanan, hindi pa nag-eskwela. Let us pray that God will use our young people mightily, not only in their homes, not only in this church, but also in their campuses. Nagkararag tayo, marugyan tayo di campus ministry, tangatawan. Kaya ito young people tayo, the frontliners in this campus ministry. Amen! Amen! Good, hallelujah. For this month of July, na pagbulay-bulayan natin ang mga sermon, mga mensahe about one another, growing together, stronger together. It's indeed a blessing to see the family of God come together and be united nga agaramit pagayatan ni Apo Diyos. Kaya tatangal daw, kaya maudi nga Domingo, iti July. Kaya growing mo lang, growing in love with Jesus. Pakisabi sa katabi, growing in love with Jesus. Tadi mensahe na katangal daw, growing in love with Jesus. Kaya ni Apostle Paul, sulat na natin sa Philippian Church, ikakararag ko that your love may abound more and more. It is my prayer. I am praying nga na kayo kumalita ng iglesia, si ayat yo at umadupay ng umadu, at grow. I pray that your love will keep on growing in knowledge and every form, every kind of discernment. Ayat nga ang muna iti mangilasing. Now it's good to grow in our marriage, grow in our finances, even grow in the ministry. It's good to grow as a person. But it is more important to grow in our love for Jesus. Amen. Amen. What makes us come together, what binds us together, what helps us grow together as a church is our love for Jesus. Imagine, di ba isa na iglesia kanagwala ng mga panaganda din na Jesus. Delikado yun. Isuwadalan tayo man on how we can grow in love with Jesus. Kanya kanayon growing in love with your spouse. Sa mga nagmamahal sa kanilang asawa, magsabi ng Amen. Amen. Kaya nga nag-amen na ginagtuma. Mahal na mahal tayo ni Lord. And there is no question about the love of Jesus for us. He died on the cross for us. He gave us grace. He gave us mercy. He has accepted us. Pinakawan na tayo. And even until today, He is praying for us. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pakisabi sa katabi, grabe. Grabe ang love ni Lord sa atin. At dumapakasan tayo lang marirealize, hante lang makikita, but the truth of the matter is, God loves us so much. Ganti sa lunsod, datayo. Kasano tayo kasano ipanagayak tayo kini Apo Diyos.
Are we growing in love with our Savior day by day? Ang mga dati book, dati may sama church in the book of Revelation, the church of Ephesus. It is a busy church. It is a workaholic church. Nung sabi ni Jesus Christ, I know your works, I know your labor, I know your patience. Nevertheless, wala na, tanong na, I have this one thing against you. You have forsaken your first love. Revelation chapter 2 verse 4. So ito na. Amok ti arami Diyo, amok ti trabaho yo, amok ti ministry yo. You are doing a lot of things. You are very patient, but I have this against you. You have abandoned the love you had at first. It's the loveless church. I don't want any of us to fall into this category. No, but God is merciful, God is gracious. Ura yung kasabi kasasad na yung Ephesian church, Ephesus. Kaya kuna niya po, Jesus, repent, remember where you have fallen, and do the first things that you've been doing before. Hindi in love ka, pero kanya po Diyos. Pagbabawi ka, lagi pang, noon niya nag-iarami na bidi. On fire ka pa lang sa pagpupuri sa Diyos. And the Lord will restore. The Lord will forgive. The Lord will bless. Amen. Importante lang na kakamsat nga ag-grow tayo. Ipanagayan tayo kini Apo Diyos. You know, God is more concerned on the condition of our hearts than the works of our hands. Baski kita ni Apo Diyos, di kondisyon ti puso tayo, kaysa dyan, araming tingin matayo. Taliyawang ang takakablan mo. Taliyawang di puso na. But Apo Diyos, I know your works. It is possible to do a lot of things, but our hearts are far from the Lord. It is possible to do ministry, but walang pag-ibig. Our passion for Jesus ket awan gaya man. How do we grow in love for Jesus, with Jesus? Umuna, we grow in love with Jesus when we learn to listen. Mukhang takalan mo, listen. May isa nga relasyon ket ag-grow in don masursuro da ti tungod. Maraming mag-asawang laging nag-aaway, hindi nagkakaintindihan. Alam niyo kung rason? Hindi marunong makinig. At dati saan nga dumdumnag. If you would just sit and talk and listen, really listen, makinig na with the intent to understand the other person. Hindi yung makinig ka, tapos i-defend mo dyan again, makinig ka, tapos among kasano mo matake. Makinig with the intention to understand kung saan ang hugot ng ibang tao. Pakisabi sa katabi, makinig ka kasi. Ano nga problema ti masol, no? Amo tayo iti dumnag. Kaya nga sabi sa James chapter 1 verse 19, be swift to listen, be slow to speak. Okay, ang kore na partakag sa basahan ka ang kakapsan ko na nalita. My dearly loved brothers, understand this, everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Napartang na dumnag, nabuntog na sao, baka ungat nga dagos. Amen. You know, same is true with our relationship with Jesus. Part that we did prayer, part ng prayer, we grow in our relationship with the Lord when we pray. But I want to stress more in listening, because that is how we grow. Last Friday, Sis Catherine beautifully explained with us the art of listening to God. Sabi niya, kadalasan hindi natin naririnig si Lord. Alam niyo kung bakit? Salita tayo ng salita. Kadalasan hindi natin naririnig si Lord because most of the time our heart is so full of things. Napunpuno ka ti panunod mo, napunpuno ti puso, natagarin. Maingay ang isipan mo, maingay ang puso mo. Hindi mo talaga maririnig si Lord. Iso na importante nga, as we grow in love with the Lord, masuro tayo kumanatoy, masuro tayo nga dumnag, ititimag na. Amen! Amen. Isa sa pinakamaraming kataga na binitawan ni Lord, pag nagkukwento siya, nagparable siya, nagtuturo siya, amo di kaadwan nga magbaga na, let him who has an ear,
let him listen. He who has an ear to hear, let him listen. Matthew chapter 13, verse 9. Isulti ko na dito. Paulit-ulit. Matthew chapter 13, verse 9. Oray jay revelation ng 7 churches. Nandito may isang mensahe na alam ko na. Isulti ko. Matthew chapter 13, verse 9. Basahin tayo ang kaya ko na. Anyone who has ears should listen. Awan man tinakita dito yung awan na payag na. Awan pa nakita. So may bagang nakalaban mo, learn to listen. Learn to listen. Kasi ako naglabay may isang ulit-ulitan, ulit-ulit na produce dito yung bagbaga. Alam niyo po, hindi ko madaling makinig. Hindi madaling makinig. Akala mo lang madali, hindi madali. It takes a lot of practice to really listen. Uli ka na-practice ito kasi nung nadundungan kay bakit ko. Kadagiti at asawa ng lalaki, if you want your marriage to grow, listen to your wife. Carefully listen to them. Kasi yung sinasabi nila, hindi yun yung sinasabi nila. May iba pa silang sinasabi. At meron pa yung sa puso nila, yun yung sinasabi nila. Kung nagdumakit ka, baliktaran, di bagada, di kaya tanay baga. Now, listening is very important in every relationship if you want to grow in a relationship. If you try to study psychology, counseling, effective communication, no, dapat may sa denominator da, number one element kada wada is being a good listener. Inadan mi dito in school ni masteral, adalan ni. Nagbayad kami ng tuition fee. Tinadal mi, kasarap dumag. Yun yung pinag-aralan namin, how to listen, therapeutic communication, at the foundation na effective listening. Kasi ano ka nga dumag, not to defend, not to attack, not to advise, but to simply listen. And same is true, ikiniapon Diyos, masapon na masulsulo tayo nga dumag king ko na, tatay magbagana. Aduti magbagana, kung saan tayo mga naglinad dumata sa o ka na sa o. Napunpunot yung utak mo ka nalitek, pupukaw mamanbanag. Kas ano nga tayo, tuition may pupukawan na ka. Kas ano nga tayo, utak mo pupukaw. Kas ano nga tayo, ilan na ko, pupukaw na amin. Grabe, clouded ang puso, clouded ang utak. Tuloy, hindi naririnig si Lord. May sinasabi ba na siya, addicted ko nga, addicted ko, na-provide ko. Pero hindi mo naririnig kasi your mind is screaming out, your heart is screaming out, hindi na naririnig si Lord. Pero pakisabi sa katabi, maririnig mo si Lord. So, masarsaro tayo mga danggan kaya po Diyos, sigurado na nag-grow tayo in our Christian walk, also with our love for Jesus. God primarily speaks to us through His Word. Last Friday, mayroon sa kapatiran na, Lord, magsalita ka naman, magsalita ka. And God led her to Galatians chapter 4, verse 8. Binasa may 4 verse 9 or 11. Binasa may ko na ito yung mensahe na kudus kanya. Kabalak na Lord, I have known you. Wala na. Kagkula na amo ko na ako Diyos. Apay nga, subli ka pa lang na ibang banag nga mag-enslave again king ka. Kagkula na, this is the message of the Lord for me. You know, God speaks to us through His words. Isumamasapol nga, basa natin Biblia. Amen! Umay tayo makisimba, simbaan nga may basbasa ng Biblia, may sulsunod isa sa unya ako Diyos, iti mga Domingo di opisina yo, at dapat basa ng Biblia? Iti eskulaan, at dapat mangibasa ng Biblia? Baka pati dyan balay, at dapat mangibasa ng Biblia? I bet nga wala. Isa nga importante nga umay tayo makisimba, simbaan, mga tayo, may basa, may proklama, isa sa unya ako Diyos. Amen. Amen. Pagkipagata ka abel mo, makisimbata ka na yun. Simba tayo, kanayon, kamaten. God speaks to us through His words. Could be from a preacher, could be from a friend, could be from reading the words of the Lord. God speaks to us, the Duma, through a whisper. That sa us can be a word of wisdom, can be a word of direction. Sometimes God speaks to us through a warning. Sometimes God speaks to us through a heavy heart. Ano yung heavy heart? Konsensya yan.
Pag gumawa ka ng kasalanan at sa inyong puso, God is speaking to you that you have to repent. Nung nag-ama kayo kinubagat mo, nung kinalakay mo, nag-sin di puso, maliban lang kung magaan na lang sa'yo. Pero ang mga mag-asawa dito, nag-aaway kayo, magaan na lang sa'yo, ang bibigyan ka rin ka. So, okay lang takigan. Hindi pwede yun. Masama mo na nag-sin lang tayo puso. Diba? Imposible ka talaga, di puso, mamanangsak kayo at wag. Diba? Nung nag-sin di puso, God is speaking to you. Tatungtungan na ka niya po Diyos, you have to forgive, you have to repent, you have to make things right. Amen! Pakipagaman na kapay mo kang katungtungan na ka niya po Diyos. Maraming paraan tayo kinakausap ni Lord kung makikinig lang sana tayo sa Kanya. If only we would pause and listen. Especially that the voice of God is a gentle, small, still, small voice. Basit na sa anak po ka, si gentle niya ako Diyos eh. Kaya no, madiscovery tayo, kaya doing ang art of listening to the words of God, makita tayo, madiscovery tayo, na ni Apo Diyos is a good God, a gentle, a caring, a loving Savior. Dahil dyan, mas mamahalin pa natin siya. Grow in love with Jesus sa pamamagitan ng ating pakikinig. Amen. Trace it na yung word na love. Grow in love with Jesus. We grow in love with Jesus when we learn to obey. Ang mabaling isipan natin, isipan ko natin yung madalatang talaga. Ang mabaling ang panawan. We grow in love with Jesus when we learn to obey. When we trust in Him and we learn to obey. Sabi ni Apo Diyos, John 14 verse 23, No, I am not. Itong palang pipilin ko. If you love me, Jesus said, you will obey my commands. Basahan ko yung man ko na. Jesus answered, if anyone loves me, he will keep my word. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Home Church International Ministry. Dito pala yung verse ng home, no? God will abide in us. He will make His dwelling in us. He will make us His home. No, tutulog tayo. No, tutulog tayo. Ipakita natin panagaya tayo kini Apo Diyos. Kinayatan na tayo ng Apo Diyos. Ito na ba, He will make His home in us. Ang talinaan ni Apo Diyos kada tayo. Amen. Amen. May isang ebidensya nga ayatan tayo ni Apo Diyos kat ipanagtulnog. Kada gitibilin ken sauna. Kasama ko lang na ayatan ni Apo Diyos. No ha? Kamulat nga. Ito lang. Same is true with our parents. Ore mo, I love you ma, I love you dyan anak mo, no sukir man. Hanot nga, tulnog, baka ka na magtala ka man ito. Hindi, na mo talaga kamot yan. Diba? Ore no, I love you ma, I love you. Ayaw namang sumunod. Baka kung natin na hindi totoo yung I love you na yan. Kung talagang love mo ka, mag-obey ka. Pag-isabi sa mga kabataan, obey your parents. Obey your parents. Marunong kayo. Sa mga lalaki, obey your wife. Obey your... Now, obedience to Christ is important. But the motive behind our obedience is far more important. Gawin na natin obedience nga out of love. Adamot lang obedience nga out of compulsory. Mapilpilitan ka lang. Adamot obedience nga out of for the sake ka na ibaod ka. Adamot obedience nga kapulang tamasi ka. Kung ikakararat kung as we obey, masusunod tayo na obey out of love. Amen. Amen. Our motive should be love. Panagayang amin na tayo motibo tayo. Api nga naramidan tayo nagitiban banag. Our giving must be motivated with love. Our acts of service motivated with love. Our prayer motivated with love. Our coming to church motivated with love. Amen. Nakasa lecture na sigurado lang na we will grow in love with Jesus. Kat madiscovery tayo that His yoke is easy, His burden is light. Kadang itibilbilin niya ako Diyos, saan niya pakadagsilan? Rather, kan iso iti paka-proteksyonan. Madiscovery tayo hindi tayo pinagbabawalan talaga ni Lord para lang pagbawalan. Pero sa ganon, naputikasta at protektanan na tayo. May katalo, we grow in love with Jesus
when we value Jesus above all else. Ito iti kangrunaan ti amin, pagdugyan ti amin. We grow in love with Jesus when we value Jesus above all else. Napatag, nabalor, importante na unay tingka ni Apo Diyos. Pakitanong sa katabi, importante ba si Lord sa'yo? Importante ba? Or medyo lang? This is the starting point. We grow in love with Jesus, inton makita tayo ti patag ni Apo Jesus kada tayo. Makita tayo ni Apo Jesus, na patag, na balor, iso ti kay importante and actually kada tayo. Aging gana saan mo makita dito ay you will have a hard time growing in love with Jesus. Ulitin ba nan? Aging gana saan mo makita ti patag ni Apo Jesus king ka, taligat mo kaya taniso na. Ang balito lang tayo na nga second priority, third priority, or even last priority in your life. Di ba pag mahalagang pinag-prioritize mo? We go to our workplaces early because we value our work. We provide for our family because we value our family. Napatagking ka, paglaanan mo ng effort, paglaanan mo ng panahon, kasi napatagking ka. But how about our Savior? Napatid ba? Nabalor ba ni Apo Jesus kada tayo? Pakitanong ulit sa katabi, sino or ano ang mahalaga sa iyo? Itisumbat mo, tinaita nga sa lunsod will determine your destiny. Sino at ano ang mahalaga sa iyo? Your career? Mahalaga yan. Your business? Mahalaga yan. Your family? Mahalaga rin yan. Your savings? Mahalaga rin yan. Pero nasabi ko noon na after 100 years, awan ka rin mo yan, posible ka nakapala dito. They will no longer be here. Baka wala pang makalala sa'yo. Yung pinagtatrabahuan mo, baka wala na rin yun. Yung savings mo, baka wala na rin yun. Yung mga kaaway mo at nangaaway sa'yo ngayon, baka wala na rin silang lahat. Baka pag yung mga anak mo, wala na rin sila. Yung bahay mo na pinag-ipunan mo ng pagkatagal-tagal, pinaghirapan mo, tapos ang inalay mo, nagtrabaho ka, namuhay ka, nagtrabaho ka para maalam na tingin ba after 100 years, awan amin na gitaan. Magkakatagal mo, awan to amin na gitaan. Anong sabi lang magigits? Awan to amin na gitaan. You know, James chapter 4 verse 14, kung anya ko matibyak, ipanasag na makita ka na yung bigger picture. Anya ko matibyak, it's just like a smoke, a vapor that passes by. You don't even know what your tomorrow will bring. Basahan na yung tinapsan ko na. You don't even know what tomorrow will bring. What your life will be. For you are a bit of a smoke that appears for a little while, then vanishes. Tibiyag ka na, kasta lang aso, at dadamdama, nagdama katawan. Just like in our buto kayo tinakoy, no agilinay kayo, no katapos, dama katawan, diasok na. At sa pagbaga ni Biblia, tibiyag kasta-kasta. It is like smoke. What is the point? You know, most sa mga pinasama-sam, pinaghihirapan, pinagtratrabuhuan, talagang pinagsasakripisyohan ng tao, ito yung about tinaga, kadalasan temporary lang. Kadalasan pangdaga, temporary lang. Mayat ko ba na tugot tayo, namatay tayo? Awan mo, marami na akong nakitang mga kabaong, gianti ko nga, gaburan na itugod na hindi ko. Tugod na lagi ba? Tugod na lagi ko. Dapat lagi ang ipabalong ti Jean, ipabalong ti Mama. Kaya Mama pa rin. Awanan! Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 7, we came to this earth nothing. And certainly we can carry nothing out. Imay natitira ba ito taga-awan? Awan tipot-potang, maura binting, awan pinot-potang. Deposit mo siguro mamaling. You don't even know, we brought nothing into the world. And we can take nothing out.
Awan din tugot tayo, di maintindihan about ditaga. And certainly, doon mo tayo, awan din tugot tayo. Kaya temporary lang. Very temporary, tibiyag dito about ditaga. At alam talok, actually, ibang bagay ng Corinthians nga, ang benayon. That is your faith in Jesus, your hope in Jesus, and your love for Jesus. Isa nga importante nga masapol na ayatin tayo nga Apo Diyos habang sinibiyag tayo. Amen! Tayo suti agnanayon. Nagdumakas na saan tayo makita kipatid. We cannot see the value of Jesus in us. At makikita tayo lang na dito banang dito yung rabaw ditaga. Diyan agdama kasi kasasaad mo. Yung problema di opisina, yung problema di negosyo, yung problema di anak mo. Iso natin makikita. But if we can just see the bigger picture of life after death, we can see the bigger picture of eternity, the bigger picture of infinity. Ano yung pelikula ng infinity? Na makita natin dakdakal na picture, sigurado ako na ipatid tayo ni Apo Diyos. Ibalor tayo ang isuna. Sabi sa Colossians, set your eyes on things above where Christ is seated. Basta kung matatang ka nito, anya nga natin panunod tayo. Kung natin kalman, anya natin most na pinagpanunod tayo. Diba? Anya natin most na nag-aramid tayo. Anya natin most na aramidan tayo. Alagding masakbayan. Ano illustration ko, hindi nga, kahit kung maulitin nga, illustrate. Nagmalipatak na. Dahil yung blue dito, so ito biyak tinitira about dito ka. Dahil yung blue dito, so ito biyak tinitira about dito ka. It could be 70 years, could be 50 years, 40 years, 30 years, could be 10 years, could be 1 year. Kaya ba lang, ditira mo tibiyag, ditira mo tibiyag. So nga mga ganatin nga pa, na make it shorter. Ababa lang. This is our life here on earth. Our life on eternity is this one. It's great. This one. And this one. And this one. And this one. Simbagin talaga. This one, this one, biyag tayo tayo nanayan ka, daytoy, If this is 70 years, paano po nga 100 years? Our life on earth. But our life on eternity is this. This, and this. Problema di tao ng dumaday, to'y lang di makikita tayo. Kaya to'y lang di makikita, biyan dito yung rabaw kita ka. How about this? And this? And this? And this? At dumawag di ayat tayo kinaako Diyos. At di makikita tayo lang na nagitiban-banang iti rabaw kita ka. Iti mga aramid nga, nagbiyan tayo magnalayon, iti panangipatid tayo kinaako Jesus. Yung mga aramid na makapan ka na langit, iti panangipatid mo kinaako Jesus. Nung ito yung rabaw titaga, din ipatid ni Apo Diyos, sigurado kung tumatay ka, tunan ang depart from me, I never knew you. Pag hindi natin mamahalin si Lord dito sa lupa, habang si Bigyag tayo, saan ito nga nito? How about what will happen to our life after death? Will happen to eternity. Sabi ko, ito picture out tayo. May tibiyag din na rin na ganyan nila, manulang umanti ng pati. Manulang umanti ng pati ng tawal. Importante kakabsat nga, habang si bibiyag tayo, usarin tayo tibiyag tayo, ang mga ayat kina-process. We use our lives to value Jesus. The things that pertains to Him, kami tibiyag tayo, ang papalaan. Amen. We put Him, we put our love for Him a priority. Priority na gitiban-balan na we value on earth, career, or business, or schooling. Priority rin mga yan. But most importantly, it's my prayer that we learn to prioritize Jesus. Our love, how we cultivate our love for Jesus. Last but not the least, we grow in love with Jesus when we
eliminate sin in our lives. And the love, we grow in love with Jesus when we listen. We grow in love with Jesus when we obey. We grow in love with Jesus when we value Him above all else. And last but not the least, we grow in love with Jesus when we eliminate sin in our lives. Pipot no nga panagalit ni Diyos, kat saan lang ang panang surot king Juana, ng panang talikod mo lang iti basol. It is impossible to grow in love with Jesus and at the same time, grow in love with sin. Hindi pwede yan. Ang mabalik ka, ayatan ka po Diyos. Ang mayayatan mo lang, naging basol ko. Pero talo mga klase ti ayat, may bagugat yung Biblia na basol. Love sila, pero kasalanan. May sinasabi ang Biblia na tatlong klase ng pag-ibig, which is trending ngayon, prevalent ngayon, pero sabi ng Biblia, basol. Kanya rin dyan. Panagaya, loving pleasure more than loving God. Loving yourself too much more than loving God. Loving money more than loving God. So ito yung warning dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 2. Kada kati mauli nga aldaw, dumagas na kitang tao. Mas ayayatan na doon ti kuwatay ng niya po Diyos. Mas ayayatan na doon ti pagkita ng niya po Diyos. Mas ayayatan na doon ti ragragsak ng niya po Diyos. At nakadadaang na kasama. Tatatimbala, di Biblia nga basol. Nakapasulang na kita. Nung natayo ko man natin NCIM, we will learn to eliminate sin in our lives. Amen! Amen. Mag-ingat lang sa deception ng kasalanan. It is the small stones that make us stumble. Akala natin okay lang. Damdaman mo mapupuutan ka tumangtanggan kaya may puso mo. How mapupuutan ka? Dahil yung mga ang ginaapon Diyos, how mapupuutan? Wala ka na palang pag-ibig kay Lord. Saan tayo kumay palubos nga agbalay, agkalabaw, agnaod, tibasol, ulo ni Satanas ka na tayo. Amen! Amen. Bagang takaban mo, di ipalubos. Maski nga sa mag-asawa, di ipalubos ka tumanggal iti apa. Ephesians chapter 4 verse 27, so tunanagda, hamo ikikan iti lugar, iti demonyo. Don't give the devil an opportunity. Kung the konteksto na nagdagat mga gapa kayo, dapat resolve nyo magagos. Ito na do not give the devil an inch because he will get a meter. Do not give the devil a foothold, he will hold on to you. Kami palubos nga dumangkal, umado, iti basol king ka. Amen. Hallelujah. Wala na, mo nga malaptan, you cannot avoid the birds from flying above your head. You cannot prevent them from flying above your heads, but you can prevent them from nesting and laying eggs in your head. No, nag-umok kin nagitlog. Lagi nga bilig di taulog, kaya nasawad, palubos mo. No, nagitlog kin nagumok, basol kin ka, kaya nasawad, palubos mo. We grow in love with Jesus when we consciously eliminate sin in our lives. Amen. Amen. Hebrews chapter 12 verse 1 na let us lay aside every sin, every weight that easily ensnares us. Iwaksi tayo. Ito yung word, eliminate. Ang mga Ilocano na, iwaksi tayo. Therefore, since we also have such a large, therefore, since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and run with endurance the race that lies before us, the race of faith, the race of hope, the race of love for Jesus. Narigat mo na bit mo, at bitin mo nga basol. We grow in love more and more with our Savior. Ito masulsulod tayo, nga i-eliminate iti basol kada tayo. Amen. Kaya madiscovery tayo na ayaw ni Lord na mamuhay tayo sa kasalanan, hindi upang pahirapan tayo, pero para protektahan tayo. Dahil mahal na mahal tayo ni Lord. We grow in love with Jesus when we listen, we obey, we value Him
and may eliminate sin in our lives. It is my prayer, just like the prayer of Apostle Paul to Philippian church, that our love for the Lord will abound more and more. Managayat na ginaapo Diyos kat umadupay kumanga umado. Amen. Amen. That we learn to listen to Him, we learn to obey sa kanyang mga salita, we put Him as the most valuable above all else, and we consciously eliminate sin in our lives. Prophet at tumakrap tayo ng kapsa. Saan ko mo tayo tipo sa tayo? If we are on fire and really loving the Lord, or we've grown cold, nalimiss tayo. Kung nalimiss tayo, di pa nag-antin na ako Diyos. But the message today is very plain and simple. Na daman di pagkatupagan natin, daman di pagka-effortan natin, meron bang isang bagay na gawin natin, gusto ko madjay, growing in love with Jesus. We invest our effort, we invest our time, we invest our resources, our lives, so that we grow in love with Jesus. Ang common reason natin prayer is that Lord, help me to love you more and more. Help me to listen to your words. Help me to obey you. Help me to value you above all else. Help me to eliminate sin in my life. Kung nalita ti karalag na sigurado ng petition na ni Apos, kapagayatan na nga tayo anak na ayatan tayo sa natin Spirit of King. Heavenly Father, we thank you for your words today. We thank you for you have loved us first. Inuna na kami ako Diyos ng nangyayat. Suruan na kami ng ako Diyos. Makasano minut si kang ayatan. May you clear our minds, clear our hearts, that we may see. Makita may ako Diyos. Iti patag na. Iti panang ipatag. Iti panang ayating ka. Ag-reflect ko mga po Diyos, di pa nagbiag mi. Ipudpud no ako mapanagayat ka. Itulungan na kami nga grow in our love for you. Sangwan mi ako Diyos ti aldaw, inaldaw, that we are conscious of your presence in our lives. Let your Holy Spirit remind us these words today. Sang kumaa po Diyos nga daw ng jet punto. Ang bilugom to ka na kami ti ayat. Namapos na kami kumati pakakitahan, ipudpud na makinamatalag, pudpud na mapanagayat ka. May you find your church faithful, true, and loving you with all our hearts, with all our soul, with all our strength. God, I pray that you give us discernment. Kaya di tiyempo ako, Diyos ka, kas lang mayadayo kami, kas lang lumamis kami, discern me kung ako, Diyos ka nagos, and we will go back to our first love. We will go back to you. Lapunusan na kami ako Diyos iti ayat. Katagbiag kami ako Diyos iti dating ang prinsipyo, the principle of love, the spirit of love that comes from you. In Jesus' name I pray. Amen.